Pinabibilisan na ng ilang labor groups ang pagpasa ng Kongreso sa 150 peso across the board wage hike petition, lalo't recovery o pambawi lang raw ito sa laki ng gastusin bunsod ng inflation. Habang nakipagpulong din ng labor leaders kay U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo para siguruhing nasusunod ang labor rights kasabay ng kaliwat ka ng contract packages sa pagitan ng dalawang bansa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Malakas ang sigaw ng iba't ibang labor leaders. Ito'y para giit at ilaban ang pagpapalusot sa panukalang batas na 150 pesos across the board na aumento sa sahod, lalo na lusot na ito sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Giit nila, pambawi lang ng maraming manggagawa ang wage recovery na ito dahil sa hindi maramdamang kinikita ngayon dulot ng inflation. Pero pag tiningnan mo yung datos, ang productivity ng mga manggagawa, no, pataas ng pataas, no? Pero yung sahod, yung share sa social wealth na nilikha ng mga manggagawa ay stagnant. Oras kasi na lumusot na ito sa plenaryo at tuloy ang pirmahan ng Pangulo, aabot na sa 760 pesos ang rawang sahod na isang manggagawa. Mula yan sa kasalukuyang 610 pesos. Bagamat maliit na pag-usad, masaya na raw rito ang ilan. Maliit pero okay na yun. Sapat na yun. At least may dagdag, no? Ako kasi yung panganay, kaya minsan parang ako rin yung inaasahan. Pero ayaw naman magpakakampante dito ni Mabel hanggat hindi naaprubahan ng panukala. So hindi ka lang dapat mag-stick sa isang trabaho. Dapat dagdagan mo pa. Kasi pang isang trabaho lang, hindi kakayanin. Binigyan din ng mga labor leaders na hindi pwedeng igit muli ng mga negosyante na baka matakot umano ang foreign investors oras na aumentuhan ng pasahod. Sagot ng employers group, nakinig naman sila sa mga ekonomista. Lahat ng ekonomista ng gobyerno, DEDA, DTI, DOLE, Central Bank, yun ang sinasabi, hindi pwede. Samantala, nakipagpulong ang labor groups kay U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo para sa kauna-unahang Presidential Trade and Investment Mission. Paraan ito ng administrasyon ni U.S. President Biden na tiyakin ang pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa sa bawat trade tie-ups ng bansa. Ibig sabihin, sa anumang usapin, kung gusto mong mag-invest sa Pilipinas, gusto mong magnegosyo, no? Basta nanggaling yan sa Amerika, saan mga lupalop ng mundo, particular sa Pilipinas, hindi mo dapat iiwanan yung usapin ng mga manggagawa. Anong ibig sabihin nun? Yung pagrespeto sa karapatan ng manggagawa na mag-organisa, makipagnegosasyon. Hopefully, mag-result to into tangible effects at yung pagtigil talaga on the part ng mga kumpanya sa mga practices na ito. No? So yun isang added benefit ng ganitong conversation. Umaasa naman sila na makikipagtulungan ang Labor Department maging ang attached agencies nito para mabuo ang mas nakabubuhay na sahod ng mga manggagawa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.